Hello everyone! Welcome to another episode of Kyle's Meditation. Ay siya nga pala, salamat sa nakikinig sa YouTube video, no? So, the Facebook page was a blast. Ngayon, pagpatuloy natin ang title na Makakaraos Ka Rin, Part 2. Ano naman ang meron sa Makakaraos Ka Rin, Part 2? So ngayon, ipagpapatuloy natin, ano ba ang mangyayari sa mga kaluluwa natin pag tayo ay, when the Lord said, oh, time for you to go. Yan. Paliwanag ko yung ilang mga scenarios for that. So, sa dulo, may pa-surprise ako. Let's pray. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Nagpapasalamat ako sa inyong grace. Nagpapasalamat ako sa inyong magpapatnubay, Panginoon, sa amin. Be our speaker, Lord. Be our guide sa lahat ng aming gagawin, Lord, ay patnubayan nyo kami. Patnubayan nyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Salamat, Panginoon, sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ipagpatuloy natin ang Makakaraos Ka Rin. So, it's all about the soul's travesty and traversement on to the human back to the soul. Pag-usapan natin, ano ba itong sinasabi nila na kunwari, paano ko malalaman kung yung tao pupunta sa impyerno o hindi? At the end of the day kasi, eto, sabi nila, magtatanong na lang din kayo sa akin kasi minsan kasi a couple of months before mamatay yung tao, kunwari, pagka naaamoy na nila na kukunin na sila ni Lord ay aaligid na sina Satan dyan, yung mga demonyo. Lalo na yung mga hardcore, kunwari hardcore Buddhist, hardcore XXX religion or the like na hindi talaga seryoso kay Lord. Yun talagang sabihin natin na hindi siya seryoso sa kanyang pamamanata sa Diyos. Una sabi ni Lord sa akin. First scenario, ano yung kaluluwang, ano na ba yung mangyayari sa kaluluwang mamamatay na hindi pupunta na langit? Ganito yun. Yung mga ngiti nun, pangit. Yung aura nun, pangit pag namatay. Kasi, desperado silang, ano ba gagawin ko? Ano ba gagawin ko? Mamamatay na ako. There is a sense of uncertainty what's going to happen with these people pag sila'y mamamatay na. Makakaramdam ka sa sarili mo na uncertain sila sa kanilang future. Kasi, they're used to have this body that is limited, that is fragile, and then all of a sudden they will turn back to a soul. Babalik sila sa kung ano yung pinanggalingan nila. Kasi ang ibibigay kasi ng Lord is yung soul, hindi naman yung katawang buhay. Ito yung common misconception ng mga tao, that you can produce a kid by sex. No. So, sana lahat pala ng tao sa mundo, dami siguro nating tao dito. Kung every time na magse-sex na lang yung tao, buntis agad. Ganun. So, hindi. Ang magde-decide pa rin yan kung sino yung magbibigyan ng kaluluwa ng Diyos. And, take note at mahaba-habang discussion dito, no? Yung kaluluwa, ba't hinahayaan ng Diyos na mag-travel? Bakit hindi nila mag-teleport doon? It has something to do with the saints' prayer and tenacity. Alam mo ba, kunwari pag bago mag-asawa, although ako naman nagdi-discuss ako nang wala naman akong asawa para akong ipokrito. Pero nevertheless, in-explain naman sa akin ni Lord na ganito yun. Hindi daw kasi lahat ng mag-asawa gusto magkaroon ng pamilya. This is what the Lord has said to me.
hindi daw lahat ng mag-asawa gusto ng pamilya. Yung iba daw, gusto lang daw maging powerful. Yung clan, that's why they get married. Gusto nila maging mas mayaman. Yung mga mayaman, mas yumaman, they want more popularity, they want more control over a land, over a place, over a property, and the like. They want more of the control. That's why they get married. They don't marry because they want an established family. Now, sabi ni Lord sa akin, bakit ko bibigyan ng anak yung mga ganyang mga tao? Kaya napansin nyo ba yung mga super yaman na tao? Hindi ko naman nila lahat, no? Marami rin naman mayaman na pamilya na marami rin namang anak. So, hindi naman lahat. Pero, karamihan sa mga super yaman, yung mga nasa upper echelon na they really don't have a lot of kids because they know that raising a child is an arduous task despite of your social strata. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, raising a child is not a guarantee that it will be with you. Magkakaroon ng mga tantrums yan, magkakaroon ng mga individual differences yan, magkakaroon ng saltek, magkakaroon ng toyo and the like. Bakit puro negative? Tanong mo, bakit? Wala namang ipinanganak na perfect eh. Si Lord Jesus lang yun. So, we can assume that without the Lord, pag lumaki yung batang yan, makasalanan din. No one is righteous, di ba? So, ayun yung nasa isip ng mga super yaman na tao na, sa Amerika, gano'n ang oh, wow, having kids, wow. We don't want that. Kaya kita mo, kaya nga si Satan gumawa ng clever na move, yung mga dumada move si Satan. So, nauso yung same-sex marriage. Siyempre, ang sabi ni Satan sa, pakiwarin ni Satan dyan, gusto yung rumomansa pero ayaw magpamilya, mag same-sex kayo. So, hindi talaga kayo magkakaroon ng totoong pamilya. Kasi ang totoong pamilya lang naman na kinakount na Diyos, yung anak, take note ang kinakount lang talaga na ng Lord is yung anak at saka yung pamilya, magulang, anak. Yun talaga yung family. Pero, wait, teka muna, paano naman sa Pilipinas na pati yung lola, extended family? So, paano yun? Wala namang problema yun. Basta, yung core ng tatay, nanay, at yung mga anak nandun, it's no problem. Kasi sabi ni Lord, so, paano kung may katulong? Siyempre, titira din dun yun. Wala namang problema yun. Kung extended man or nuclear, no problem. Basta, may babae, may lalaki, and there is a child. That is the traditional family that the Lord accepts. Pero kung sasabihin mo dalawang lalaki, dalawang babae yan, na nagsasama, and then, may sinasabi nga yung mga technology ngayon na parang surrogate mother. Yan, pag-usapan natin yan. Ano ba masasabi ni Lord sa surrogate mother? Gusto nyo malaman kung ano yung stand ni Lord sa surrogates? Alam mo, this is kind of tricky, sabi ni Lord It looks like yung sperm kasi noong lalaki at saka yung doon pupunta sa ng babae. So, as a result of being barren daw ng babae. Pero sabi ni Lord, it's like the same as euthanasia. It looks okay kasi parang you will be killed by injection kasi parang ayaw mo na mabuhay. It's the same thing. It's a matter of natural process. The Lord doesn't like this idea of surrogate. Bakit ganun? Ito kasi yon. It violates the natural purpose of life. Sex is the only way to produce a child, sabi sa akin ni Lord. Kasi kung yung surrogate na yan, yung sa totoo lang, pwede na kandayain yung sperm. Sabihin nila, sperm mo, pero sa totoo lang, baka isingit ni Satan yung sperm nila doon sa... Hindi mo alam, you don't know. Yun yung idea, kasi si Lord, alam lahat yan It violates the idea of natural law.
So, di ba sabi mo sa akin, yung soul, yun na nga eh. Magta-travel ang soul ko if I allowed them to have a kid or a child through sex. So, teka, paano kung diagnosis barren? Sabi ni Lord sa akin, ganito. Bakit may nababaog? Mostly, ang sabi ni Lord is, mayroong curse doon sa woman. Sabi ni Lord, I can do all things through Christ. So, bakit hindi nyo tanungin? Baka naman may sumpa sa kanila na parang it suppresses their ability to do childbirth. Or marami rin bagay. Sabi ni Lord na baka hindi nyo pa panahon para magkaroon ng anak. Kasi sabi ni Lord, pagka ginusto ko yan, magkakaroon kayo ng anak. Ganun lang yan. Sabi ni Lord, may isip ko nga may sa verse na, Lord, ba't ganun? Bakit yung mga hindi naman ready magkaanak, yun yung binibigyan mo? Bakit yung mga nasa, naman, mga may kakayanan naman is, yun naman hindi nyo binibigyan. Sabi ni Lord sa akin, yung mga sinasabi mo naman kaya magkaroon ng anak, yun yung mga ayaw kasi alam nila yung hirap. Kaya nga medyo nalulungkot ako kasi kung sino yung mga may kakayanan na magtaguyod ng mga mabubuting tao, yung may kakayanan talagang magtaguyod ng mga batang pwede maglingkod sa akin, yun yung ayaw. Kaya nga nalulungkot siya Bakit? Kasi mahirap. Kasi iintindihin mo yung saltik nila. Sabi there, as long as you make the child obey my words, you will never ever be having a hard time raising them up. Paano kasi kung marami ring layaw yung magulang, mahirap talaga magpalaki ng bata kung maraming layaw ang magulang. Kung maraming mga pinapanood, maraming gustong gawin, maliban na sa inuuna ang pagpapalaki sa bata, kung ano-ano mang mga kalokohan ang inuuna. So, tapos, yung mga nasa, sabihin natin nasa lower echelon, yung mga ayaw naman, doon nagkakaroon ng maraming bata. So, what it tells you is this. Tapos, ang sasabihin ni Satan dyan is, eto pills. Alam nyo ba yung mga pills na yan? Not unless kung talaga may talagang sakit. Pills is okay as long as it is for medicinal cause. So, nari, may sakit talaga, okay, pills. Pero kung magpipills kayo just to control childbirth, nako, yung mga child planning na yan, it looks good, pero sabi nila, no, it's not good. Yung surrogate mother, ulitin ko, ayaw ni Lord nun. Kasi, it really goes against the rules of producing child. So, ano ang senaryo dito? Kunwari, okay, sige, yung bata napunta na sa pagiging surrogate, paano na yon? So, automatic impyerno na ba yung bata? Hindi. Hindi naman. Sabi nila sa akin, bibigyan ko pa rin siya ng pagkakataon na dumaan sa age of reason. Pero yung mga magulang na hindi irerepent yan, kunwari yung tatay at nanay na nagdumaan sa surrogate, so, ano yung magiging dito? Ano yung magiging stand dito ni Lord? At ito na nga, kaya nga importante na mag-discuss sa si Lord. Ano ba yung mga magiging punto de vista ni Lord? Kasi, this is already a very sophisticated matter. Sabi nga ni Lord sa akin, sino yung mapupunta sa impyerno? Sino yung papanagutin? Yung magulang ba? Yung surrogate ba? Yung pinagpasahan? Or yung mismong doktor na gagawa? The answer is lahat sila. Unless if they acknowledge this mistake and they repent, all of the parents, the mother, the father, the surrogate, and the doctor who does it will all go to hell. Ayaw nila ng surrogate. The same goes with euthanasia. Yung gusto magpakamatay, pati yung doktor na gagawa ng procedure sa euthanasia ay pupunta rin sa impyerno. Kasi euthanasia is assisted suicide. Bakit gugustuhin na Lord? Kasi may narinig ako sa na super tanda na 104 na ano ba silbi ko sa buhay? Sabi nila, ang ganda. I mean, I've created everything
perfect in my eyes, tapos sasabihin mo sa akin, ano pa bang gagawin ko sa buhay ko? So, you want to venture death? Through suicide? Gusto mo makita what's inside? What's in hell? You want to explore hell? Kasi sabi nerd, wala daw nagpapakamatay na napunta sa langit eh. There's none. So, teka mo na, bakit parang makakaraos ka rin tapos biglang nasa surrogate mother ka? This is some of the issues, no? Kasi, this is more interesting. Kasi, sabi ni Lord ko, okay, ilalagay ko yung kaluluwa ko dyan sa sperm na yan, sa egg na yan. Sige, may mga nagiging successful naman. Pero ang tanong kasi ni Lord sa akin, ang inargue sa akin ni Lord, kanino magulang yan? Kasi, sabi ni Lord sa akin ganito hindi na pwedeng sila yung babae, yung mother. Hindi na siya pwedeng pure mother. It's half and half. And the Lord doesn't like that. Bakit half and half? Kasi hindi lang naman yung egg cell ang nagka-count eh. Pati yung paano erase ng surrogate mother yung bata sa matres, it counts as well. Hindi ba counted yun, sabi ni Lord? Bakit ang egg at sperm lang ba ang counted sa process ng childbirth? Hindi naman eh, sabi ni Lord. Sabi ko nga, may first trimester yan, may second trimester yan. So, bale, dugot laman din ng surrogate mother. Yung batang yan, kahit sabihin mong legally, kayo yung mag-ina. So, may party din yung surrogate. So, half and half na nga. So, it violates the idea of nature of mother and father. Kasi ang tingin na nila dyan, dalawa na yung nanay niyan. Do you see? So, ano ba sabi? Ano bang disenyo ni Lord sa pamilya? Diba? Isang babae, isang lalaki, at yung mga anak niya. Kung may surrogate, lumalabas niyan, parang dalawa na yung nanay. Ang masaklap niyan kung magsusurrogate ka dun sa ibang babae. So, ilan na yung babae ng lalaki? So, may dalawa ng babae yung asawa. Yung lalaki. Yun na yun eh. Ganun na siya, ganun tinitignan ng Diyos yun. So, ingat kayo. Ayaw nila dyan. Eto, sunod. Marami pang senaryo. So, like I said, paano naman yung kaluluwang yun? So, predestined na sa impyerno kasi the child was made illegitimate in an illegitimate way. Hindi. Sabi ni Lord, aantayin ko pa rin yung age of reason. Paano ba mag-iisip tong batang ito? Paano ba siya lalaki? Ganon ang iisipin na Lord. The Lord will be considerate with this. So, sunod yan. So, may mga kaluluwang nagta-travel, may mga batang... Eto, sunod na tanong, bakit yung sanggol, pinanganak sanggol? Bakit hindi nila pinanganak malaki na? Bakit hindi nila pinanganak may mulat na? Yung tuy po makakatulong sa magulang? Well, the logical answer sabi ni Lord, paano magkakasya yung matanda doon sa matres ng babae? Halimbawa, sabihin natin, the average Asian is 5'2", 5 flat, ganun daw ang average ng mga Asian daw. Halimbawa, kung yung ipapanganak ko, pag lumaki, alam kong nasa 6-footer, paano nga magkakasya sa matres yung 6-footer sa matres ng babae? Kahit nga yung mga elephant, pag pinanganak, maliit din yung elephant eh. Kahit nga sabihin mo yung blue whale, pag pinanganak, blue whale din. So, yun ang ano ni Lord. So, paano nga magkakasya? Pangalawa, ito. Mawawalan ng idea ng free will ang bata. Kasi, everything is predestined na. Parang i-feed na lang lahat sa kanya. So, hindi makikita ng Diyos how will this person thinks from the get-go. Paano niya iisipin ng mga bagay-bagay? Paano niya hahanapin ang sarili niya? Hindi na makikita ng Diyos kung ano yung thought process ng batang to. So, on the other hand, it suppresses the free will of that person when he or she grows up as well. So, marami pa to. So, kaya nga, abortion and being a surrogate is the same as abominable in the eyes of the Lord.
So ito na yung kasunod. Abortion. Let's talk about it. Ano ba ang stand ni Lord for abortion? Abortion is a lot sophisticated than you think. Paano kung nakunan? Pupunta sa impyerno yung, kunwari, na-aksidente yung babae, tapos nakunan yung anak. Anong stand ni Lord doon? Ano magagawa ko? Sabi ni Lord sa akin, di naman ginusto ng babae, di ba? Di naman ginusto ng babae na makunan siya, eh di, ano magagawa ko? 'Di ba? Hindi 'yun papanagutin dun sa babae kasi accident nga eh. See? Ang ayaw na Lord, yun talagang pupunta ka sa, sabi daw, pampalaglag. Meron nakita sa mga ibang sa mga Catholic Church daw na sabi pro-life ha, take note ha. Catholic Church pro-life, pero makikita kami sa labas ng karamihan sa mga Catholic Church may pampalaglag. Seryoso, may pampalaglag. Ano nga sabi, inopera niya ako. Sir, bili ka nito. Magkano? 150 lang. Ano ba yan? Sure ba yan? Oo, sure to. So, pag ininom daw, laglag daw yung bata. So, sabi ko, pro-life nga. Ganito yan. Ano naman ang dito ni Actually, may double edge. Hindi nga double edge eh. It's a double edge dilemma sa magulang at saka doon sa ano naman standard sa abortion. Kunwari, uminom ka ng pampalaglag or kunwari may doktor na gumawa ng procedure na palaglagan yung bata and then, standard? Ganito. Yung batang ilalaglag ng kaluluwa sana, sa langit pupunta yon. Nevertheless. Kasi ganito daw yun, yung mga ino-offer na bata, kailangan mo nang iluwal yon. Kasi ayaw din ni Satan ng nasa matres pa eh. Arte, di ba? Kailangan, yung batang i-offer naluwal mo na ayaw nila yung premature. Kailangan daw yung the best of the offerings din daw. Nako, kunwari yung bata may defects. Nako, ayaw din ni Satan nun. So, the best of the best din, no, di ba? Taas na standard, samantalang si Satan humihingi pa rin ng mercy kay Lord na, Lord, balik na kami dyan. So, ayun. Yung mga irony. Sinong pupunta sa langit? Sinong pupunta sa impyerno? Like I said, yung magulang na magpapalaglag or masaklap niyan, paano kung di naman mag-asawa, gano'n, na aksidente lang? Yung babae, syempre, babae na magpapalaglag, edi yun, pag hindi nagrepent sa impyerno. Yung bata, syempre, diretso langit. At ito, take note, ito yung surprise. Pati yung maglalaglag, pati yung may-ari nung pampalaglag, sa impyerno din pupunta yun. So, wag na kayong bumili ng pampalaglag kasi pati yung magbebenta nun, pupunta rin sa impyerno. Pag namatay, sasabihin nyo, ba't ka nagbebenta ng pampalaglag? Wala namang i-abort ko, wala ka rin namang bibili na pampalaglag, di ba? O yun. So, ganoon ang standard dyan. So, eto, this is another tricky question. Kunwari, yung kaluluwa mong bumalik sa langit, babalik pa ba ulit? Pababalikin pa ba ulit ni Lord John? Sige, next, another chance ka na naman. Yan ang tanong, yan ang sa Lord eh. Kunwari, di ba, na-abort? Tapos, ito na yung start ng pa-surprise ko. Kunwari na-abort, tapos bumalik sa langit. Babalik pa ba ulit yon? The answer is no. Yung sanggol, syempre, dumaan na siya dun sa death eh. Yung sanggol na yun, namatay na. Pinalaglag mo or nakuna na. So, the child, the body experienced death already. That is why the soul will never ever be a body once again. So kaya nga sabi ni Lord, ang daming babies na nasa langit. Sabi ni Lord, paano dinededean din ba nila mga angels ba na nagpapadede doon? Di, wala na. Di na kailangan gumagapang daw yung mga babies doon. Di na raw kailangan padedean. So they're fine. Sabi ni Lord, huwag mo na isipin. Dami-dami mo ng problema, pati ba yan, dadagdagan mo pa. So,
Yun na, ulitin ko sa inyo. Sabi ni Lord sa akin, pag yung kaluluwa na-abort, unwari, yung baby na-abort, hindi na yun babalik dito kasi namatay na yung katawan lupa niya eh. Ayun yun. So, there's a lot of things. Makakaraos ka rin. So, ayan. So, saka na yung, kunwari, may nakita mo yung kamag-anak mo. Ayun. Alam mo na yun. Saka na yun. Maraming ibig sabihin yun. Pag nakita mo, kunwari, nanay mo doon, nasa impyerno na yung nanay, tapos kasunod ka na doon. Hindi ko na to sinasabi sa iba, pero gano'n ang sabi nila dyan. Kunwari, nakita mo yung nanay mo sa lugar na yon or kamag-anak mo, ibig sabihin nun, yung taong yun nasa impyerno, tapos kayo na nakakita, kayo na kasunod nun. Gano'n yun. So, kung mag-isip na kayo, kunwari, may nakita kayong mga tita nyo na namatay na, yung taong yun, matik na sa impyerno yon. Tapos, sinasabi ni Lord, kasunod na kayo doon. Pag namatay kayo, doon din kayo pupunta sa impyerno. Ganon yan. Okay, so di ko pala nasabi 'yon. So sorry. Marami pang inaano sila sa akin. So sa video ko na lang ilalagay para may thrill, di ba? Para ma-thrill kayo konti. So ayun na nga. So at tanong ni Lord, saan pumupunta, anong ruta ng mga kaluluwang yan? Ano ba yan? Dumadaan ba sa known universe yan? Ganon. May sariling exit kasi yung mga, eto, sabihin ko sa inyo. May sariling exit yung mga kaluluwang pupunta sa mundo. May sariling entry yung mga kaluluwang babalik na sa Diyos. Sabi ni Lord, unfortunately, halos walang bumabalik. So, siguro, nagpapakawala si Lord, mga milyon-milyon na kaluluwa, papuntang Earth, tapos bumabalik, mga palima-lima. Minsan, pa isa-isa. Minsan, sa isang taon, wala pa nga. So, sabi nila sa akin, pag nag-enter, ang ganda-ganda nung from time to time, nagpapalit din si Lord ng garments ng, kumbaga, pagka may isang taon or may isang season na, this is another season na mga kaluluwa. Tapos si Lord nalulungkot kasi ang ganda-ganda nung pag-prepare niya sa mga taong babalik sa kanya. Tapos malaman ni Lord, wala palang babalik. So, napakahusay natin mga tao. So, yun lang naman sa ngayon. So, abangan nyo yung kasunod. Makakaraos ka rin. Part 3! So, with that being said, thank you for listening to this page. Thank you and God bless.